Sa nakaraang video, nakulong si Swan Hazard at napagdesisyonan ng bida na tulungan itong makatakas. Pero hindi niya inaasahang makita, na bumisita pala rito si Prince Oliver. Sinabi nitong nais niyang tulungan ang mga immigrants kaya kakailanganin daw nito ang tulong niya. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nanonood ng ating series. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya, sinabi ni Swan kay Oliver, na wag daw siya nitong lokohin. Kahit na prinsipe ito, imposible raw ang sinasabi niya. Hindi naman inasahan ng prinsipe ang ganong reaksyon mula kay Swan. Nagalit ang kasama nito at tinawag itong impudent bastard. Hihilahin na sana nito ang kanyang espada upang parusahan si Swan dahil sa pagsagot sa prinsipe. Pero pinigilan ito ni Oliver. Nagulat naman si Kyril nang makita ang taong iyon. Hindi niya inasahan, sumunod rin pala sa kanya ang matandang yon. Siya raw ay si Count Jarvan Tledak, isang sword instructor ng mga tatlong prinsipe. Siya rin ang leader ng Red Knights at isa sa mga royal bodyguard. Excellent swordsman daw ito at hind nagpapahuli sa mga best knight ng Empire. Kahit na nasa edad na 70 na siya. Sa isip ni Kyril, yun daw ang isa sa 5 taong patuloy na umiikot sa battlefield matapos ang Oracle. Hindi raw pwedeng madamay sila sa kanya. Sumagot naman si Prince Oliver na, bakit daw sa tingin ni Swan na imposible ang sinasabi niya. Tanong nitong, alam daw ba ng prinsipe, magkano ang kakailanganin upang makaligtas ng kahit isang immigrant lamang? 5 gold per person daw ang kailangan, katumbas nito ang sapat na pera na kakailanganin ng isang imperial citizen para mabuhay ng 5 buwan. Kung sino lang daw ang makakapagbayad sa kanya ng ganong halaga, ay ang makakatawi sa ilog. Hindi naman nagulat si Prince Oliver sa sinabi nito. Kung kailangan daw nito ng pera, ibibigay niya lahat ng nais nito. Pero, sabi ni Swan, matapos makarating doon, alam niya ba raw anong klaseng lugar ang Tatar? Kailangang magbigay ng 4 gold sa Golden Lion na namamahala sa lawless port. At ang natitirang 1 ginto ay ang halaga ng buhay mo. Mabubuhay daw ito kapag head ang lumabas sa coin, pero kapag tail, mamatay raw sila. So tanong niya, sa tingin daw ba nito, ang problemang iyon ay mareresolba ng pera lamang? Na speechless naman si Oliver. Sagot ni Swan, para sa gaya niyang meron ng lahat-lahat. Hindi nito may imagine ilang beses niya nang tinulungan silang makatawi pero nakita niya lang silang namatay sa Tatar. Dagdag niya, hindi niya sila nailigtas. Nais niya sanang tulungan ang mga taong iyon, pero hindi niya raw kaya. Kaya naman, tigilan niya na raw ang pagtawag sa kanyang hari ng mga slave, at umalis na raw ito doon. Tiila kakaiba naman ang mga mata nito. Napansin ni Kyril ang red pupil nito. Palagi raw kasing naka-eye patch si Swan nang makilala niya ito sa kanyang past life. So never niyang nakita ano ang nakatago sa left eye nito. Ang red eye daw ay patunay na isa itong survivor ng Ogi tribe. Inubos daw ito ng Empire, long before mawala ang tunay na pamilya ni Kyril, na mga immigrants din. Ngayon, naiintindihan na raw ng bida, bakit kinamumuhian ni Swan sa Empire. Sinabi ni Swan na wala raw siyang pake, kung papatayin siya o hindi ng prinsipe. Pero kung nais raw talaga nitong maging santo at iligtas ang mga immigrant, ibigay niya raw sa kanya ang Tatar. Ang lupain kung saan ang mga taong yon ay pwedeng mamuhay ng malaya. Ipinagtaka naman ng bida ang pagiging bayolente nito. Hindi raw siya ganon, nung nagkakilala sila. Nakilala niya lang ito bilang isang master ng Merchant Guild, pero hindi alam, na meron pala itong ganong backstory. Ang sagot lang ni Prince Oliver sa kanya, mukhang kakailanganin pa raw nito ng mas maraming oras. Gayunpaman, hindi raw siya mag-give up sa kanya. Sayang daw kung mamatay na lang ito basta-basta. Nagpaalam na ito sa kanya at sinabing, siguradong magkikita pa silang muli. Umalis na nga ang prinsipe at ang mga kasama nito. Ngayon, nalaman na ni Kyril na ito pala ang nangyari bago pa niya ma-meet si Swan noon. Ang rason daw pala kung bakit galit si Swan sa Empire and yet sumunod kay Oliver, ay dahil nais niyang i-withdraw ni Oliver ang Edict of Heresy. Pero ngayon, alam na nito ang magiging pagbabago ni Oliver nang maging emperor ito. Hindi niya raw hahayaang mangyari ito ulit this time. Nang maiwan na mag-isa si Swan, ipinagpatuloy nito ang pag-unlock ng kanyang posas para makatakas. Meron naman itong narinig na ingay. At doon, nagpakita na nga si Kyril sa kanya. Tinanong nito, kung tapos na ba raw si Swan. Napabitaw naman ito sa kanyang pin.
Pinatayo siya ni Kyril at sinabing, i-hire niya raw ito. Nagulat naman si Swan dito at tinanong, sino raw siya? Hindi daw ba niya narinig ang sinabi nito? Nandun daw siya upang kunin siya. Hindi naman makapaniwala si Swan at sinabing who the hell is this punk? Ipinakita niya ang 5 gold coins at sinabing, ito raw ang bayad niya para makatawid ng Panin. Pero matapos niya raw marinig ang sinabi nito, hindi niya na kailangan yon, dahil hindi siya magbibigay ng kahit na ano sa Golden Lion. Hindi naman makapaniwala si Swan na kung sino-sino ang nami-meet niya. Una, ang prinsipe at ngayon ang strange kid daw na yon. Preso daw ba ito o in? Sabi ni Kyril, iba raw ang ibibigay niya kay Swan. Tinawag niya ito sa kanyang buong pangalan, sabay sabing, ibibigay niya ang tatter sa kanya. Kagulat-gulat naman ang binitawang salita ng bida. Pero pagis upon na lang daw nila yun mamaya. Sa ngayon, sundan niya muna raw siya. At yun na nga, nailid ni Kyril si Swan upang makatakas sa prison. Habang tumatakbo sila, naisip ni Swan kung paano ibibigay sa kanya nito ang tatter. Isa kasi itong free city na never nasakop na kahit na anong kingdom. Paano raw gagawin yun ng batang iyon? Nabibingi lang ba raw siya, o maaring nabagok ang ulo niya dahil sa pagsapok sa kanya? Sabi naman nito na hindi niya raw pagsisihan yun at panoorin lang siya. Iligtas lang daw ni Swan ang mga immigrant at dahil kailangan nila ng lugar na matitirhan, pupunta raw ito sa tatter at aangkinin kanya. Ano raw sa tingin niya? Magkatugma raw ba ang kanilang interes? Sagot naman nitong, hindi niya raw alam, paano nito maibibigay sa kanya ang tatter. Pero kahit posible raw iyon, hindi raw siya makikiipagtulungan sa Imperial Bastard. Pinansin naman ni Kyril ang mata nito, at sinabing ang cursed ay. Hindi na raw siya nagtataka na ang hybrid gaya niya, ay galit sa Empire. Palagi raw kasing pinagsasamantalahan ng Empire ang mga immigrants. Isa pa, nang iniso ng namatay na Emperor ang Edict of Heresy, napakaraming mga immigrants ang namatay. Sa isip nito, nang makuha raw ni Oliver ang posisyon, 2 years later pa bago nito na-withdraw ang Edict of Heresy. Pero by then, iilan lamang ang immigrants na nakasurvive. Gayunpaman, pinuri pa din daw si Oliver dahil sa kanyang kabutihang loob. Tinagurian pa nga itong, The Radiant Perfect King. Pero ang tanong, winidraw niya ba talaga ang Edict of Heresy para sa kapakanan ng mga immigrant? Kayang-kaya pa raw nilang iligtas ang mga ito. Ang mga libo-libong tao na namatay dahil sa Edict of Heresy. Sinabi nitong, Swan Hazard, help me. Sagot naman niya, bakit? Nonsense daw ang sinabi ng prinsipe kanina, pero mas nakakabaliw ang sinasabi nito ngayon. Bakit daw nakapa-confident nito? Meron daw ba siyang kapangyarihan para palayain ito ngayon? Napangiti naman si Kyril at sinabing, disappointed daw siya na yun lang ang gusto niya. Nakita naman sila ng mga guards, na sinabing, naroon ang nakatakas na convict. Tumakbo sila upang dakipin sila at nabahala naman si Swan. Pero ang ating bida, ever so confident, ni hindi man lang daw siya pagpapawisan sa mga guards na yon. Sa isip niya, dahil na-miss ni Oliver ang opportunity niya, turn na daw nito. Aangkinin niya si Swan Hazard upang makatulong sa kanyang misyon. Hinailan nito ang kanyang espadang nababalot ng kapangyarihan. Hindi naman maintindihan ng mga guards, ano ang nangyayari. Binutas pala ni Kyril ang pader upang mabilis silang makatakas. Dali-dali na silang tumakbo papunta sa kagubatan. At pagod na si Swan dahil sa pagtakas nila. Tinawag niya si Kyril at sinabing, sinira daw nito ang mansyon ng isang aristocrat nang walang pakundangan. Alam ba raw nito na magiging matindi ang kabayaran para dun? Nagulat naman siya nang humarap ang bida, balikan niyo na siya na black hair. Natameme ito at sinabing nakilala niya ang mga mata nito, siya raw ba ay. Hindi niya na natapos ang sasabihin, dahil sagot ni Kyril, tama siya. Siya raw ay isang immigrant din gaya niya. Hindi naman ito makapaniwala at sinabing sinungaling raw ito. Dahil paano ito nakakagamit ng magic? Hindi kaya yun gawin ng mga immigrant. Ang kapangyarihan na hindi kayang gamitin ng mga immigrant mula pagkapanganak. Yun daw ang dahilan kung bakit sila pine-persecute sa lugar na iyon for heresy. Ano raw sa tingin nito? Sagot ni Kyril. Ayaw ba raw niyang baguhin ang mundo? Kailangan daw nito ang kapangyarihan niya. Hindi naman makapaniwala si Swan, na tila naantig siya sa mga salita ng batang nasa harap niya. Sinabi nitong sa kanyang, follow me, Swan Hazard. Paano kaya nila mababago ang hinaharap? Ayos din ang kapangyarihan ng ating bida na magpalit-palit ng anyo.
Ano pa kaya ang mga kakayahang ipapakita? Well, alamin natin yan sa next episode. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, siguraduhin mong mag-like, comment, subscribe o follow dito sa ating channel o page. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.